Alam niyo mga kababayan, yung nangyari na robbery sa nakaraang araw dito sa siyudad ng Davao ay halatang halata talaga na planted yung ginawa nila. Kasi hindi mo maluloko ang mga Davaoeños. Hindi maluloko ang Davaoeños sa mga ganitong klaseng pangyayari mga kababayan. At saka hindi po bobo ang mga Davaoeño na biro nyo nakasakay sa isang motor. Pagkatapos tatlo ang pasahero, wala pang mga helmet. So napaka-stricto po ang city ordinance ng siyudad ng Davao. Pagkatapos ganun-ganun na lang ay may nangyari na ganong klaseng robbery. So kung makikita natin mga kababayan, mga Davaoeño, yung ganong klaseng ganap ay talagang hindi tayo agad-agad na naniniwala sa mga ganong klaseng Kasi alam natin na dinudumihan nila ang siyudad ng Davao. Alam natin ang Davao City ang pangatlo sa pinaka-safest na lugar, na siyudad sa buong Asia. And then pagkatapos, meron ganong klaseng robbery na nangyari. And then nahuli agad yung mga robbery. Kung ako yung hindi ako basta-basta magpahuli. Buwis-buhay ako doon. Pero bakit ganun ang nangyari mga kababayan? So, malalaman talaga natin na ganun ay talagang dinudungisan nila ang leader o yung pamamahala ng mga Duterte dito sa Davao City. First time in history mga kababayan na may mga ganitong mga ginagawa nila na ginagawa paninirang puri ang tawag nito para sa akin ganito yung tawag dito kasi sinisiraan nila ang siyudad ng Davao na kung alam naman natin mga kababayan, mga Davaoeño na napaka-safest na lugar ang siyudad ng Davao. Peaceful ang Davao, may peace and order. Ito yung brand of leadership ni Tatay Duterte, itong Davao City. Pagkatapos mga kababayan, siguro itong mga kalaban ng mga Duterte ay talagang dehado na. And then hindi na alam kung anong gagawin, kaya gumagawa na lang ng mga ganitong klaseng mga eksena para ipapaano talaga sa tao na hindi na safety ang Davao, ang siyudad ng Davao mga kababayan. So nagkakamali kayo yung mga gustong sirain ang siyudad ng Davao. Nagkakamali kayo mga kababayan. Hindi ninyo madaling mautok ang mga Davaoeño kasi alam namin kung ano ang siyudad ng Davao. Kahit nalakad ka sa gitna sa hating gabi mga kababayan ay walang gagalaw sa iyo. Kasi ito yung standard ni Tatay Digong dito sa siyudad ng Davao. Paano mo malaman kung safety ang siyudad mo? Sabi ni Tatay Digong, palakarin mo yung anak mo na babae na magandang dilag, sa hating gabi o alas 2 ng madaling araw. Pag walang nangyari sa kanya, ibig sabihin, safety ang siyudad. Yun po ang standard ni Tatay Digong. And then ito ngayon, may nangyaring ganito ng mga robbery mga kababayan. Kaya hindi tayo basta-basta mapapaniwala dito kasi halatang halata mga kababayan. At saka nandoon pa sa tanghaling tapat. Pagkatapos, mayroong ganoon ng mga eksena na nangyari. Bobo yung mga tao, bobo yung mga Davaoeño. Nagkakamali kayo mga kababayan. Talaga naman pagkalaban, pag hindi talaga kay Duterte talaga, ay talagang sisiraan talaga ang mga Duterte. Yan lang naman talaga yung gusto nila sirain yung siyudad ng Davao, ang imahe ng siyudad ng Davao. Pero mga Davaoeño ay hindi na talaga maluloko dito mga kababayan. Kaya kayo mga kababayan ay huwag po tayong maniniwala dito sa mga nangyayari ngayon, kasi gusto lang talaga nila sirain ang siyudad ng Davao. Yun lang mga kababayan.